A Course in Miracles. Introduction tayo. So, yung introduction, maigsi lang. Yan. Pero i-breakdown natin siya. So, basahin ko muna yung introduction. By the way, dun pala sa mga lessons na nakapaloob dito sa A Course in Miracles, hindi natin siya lalahatin. Kumbaga, kukuha lang tayo ng mga passages na maganda yung tinuturo at mga quotable quotes. Tapos, yun yung ipag-uusapan natin. Pero since itong introduction, maigsi lang at importante siya kasi nandito nakapaloob yung summary ng A Course in Miracles na doon siya yung basis ng lahat ng teachings or lessons dito sa A Course in Miracles. So, basahin ko muna. This is a course in miracles. It is a required course. Only the time you take it is voluntary. Free will does not mean that you can establish the curriculum. It means only that you can elect what you want to take at a given time. So, yun yung first part. Yun no, pakilala yung book. Sabi niya, this is a course in miracles. It is a required course. Now, nung sinabing required course, hindi naman ibig sabihin na bawat isa sa atin kailangan mismo itong A Course in Miracles babasahin at ipapractice na tipong ito lang yung susundan. Hindi ganun yung sinasabi ng course. Ang sinasabi dito is yung Course in Miracles or yung tinatawag nating healing, yung ating spiritual journey, yung ascension journey. Lahat tayo ay nandoon sa journey na yon, no? Nagkakaiba lang na yung iba sa atin aware, no, very intentional dun sa tinitake nila na path, no? Pero ang sinasabi is yung course na yon, yung course going back home, yung healing journey, lahat tayo is dadaan doon. Kaya nga 'di ba nabanggit ko doon sa primer na video na ito yung pinaka root cause, no? Although dun sa ibang aspects, yung physical, emotional, mental, pwedeng magkakaiba tayo, pwedeng hindi lahat ay affected nung same cause, pero pagdating sa spiritual aspect, walang exempted. Lahat tayo is affected or lahat tayo ay included, no? Walang excluded, lahat tayo kasali dito. So, yun yung parang sinasabi ng A Course in Miracles. It is a required course, no? So, lahat tayo is involved dito sa journey na to. Only the time you take it is voluntary. Meaning, pwede natin siyang i-delay, no? Yung iba, ilang lifetime, 1,000 lifetimes yung inaabot para maging aware and maging conscious about the spiritual journey, yung ascension journey, yung healing. No, only the time you take it is voluntary. So, ibig sabihin, it is required. Free will does not mean that you can establish the curriculum. Yung free will, nag-take effect lang siya doon sa time kung kailan natin siya gagawin or kung kailan tayo magiging aware. Meaning, again, required yung course. Whether we like it or not, lahat tayo is nandito sa journey na to. It's only the time you take it is voluntary. So, yung time lang yung in question. Pwedeng gawin na natin ngayon, which is a good opportunity. Kung napapanood mo tong video na to, no, kaya rin ako nag-i-invite sa'yo to take this journey kasi ba't pa natin ipoprolong yung suffering, yung pain, di ba? Kung meron namang solution or may answer, meron namang cure dun sa sickness, no? So, only the time
we take it is voluntary. Pero yung course, it's required. Ayun. So next, the course does not aim at teaching the meaning of love, for that is beyond what can be taught. It does aim, however, at removing the blocks to the awareness of love's presence, which is your natural inheritance. Okay, so dun sa mga previous videos natin, lagi nating nababanggit yung duality, no? Yung opposites, yung darkness, light, up, down, no? So, true self and false self, di ba? So, dito sa A Course in Miracles, yun yung mga i-cover natin na topics. And, yung pinaka-main topic is dalawa lang, no? Yung love and fear. No? So, sabi dito, the course does not aim at teaching the meaning of love, for that is beyond what can be taught. Yung love kasi is an essence. Kumbaga, kung tutuusin, yung essence na yon is beyond words. No? Ginagamit lang natin yung love na word para ma-describe natin yung essence na yon, ma-describe. Hindi ibig sabihin na yung word na yon, yun rin yung meaning ng essence. Ginagamit lang natin yung word para may term tayo para ma-describe natin yung essence. Kumbaga, yung word na love is the pointer, no? Pero kung ano yung tinuturo niya, hindi natin siya ma-ililimit sa word or sa statement kasi it's indescribable. Hindi talaga siya mapuput into words. Kaya 'di ba minsan pag sinasabi natin in love tayo, I can't find the words, or pag masaya ka talaga yung hindi mo siya maput into words pero alam mo yung feeling. So ganun yung sinasabi dito ng A Course in Miracles. Hindi niya rin maituturo sa iyo na ito yung meaning ng love. Love is this, love is that. Kasi the moment na nagbigay tayo ng meaning, nalilimit na yung essence na yon, no? And love is unlimited, no? It cannot be put into words. It cannot be limited into words or meaning, no? Parang ang paradox dito is pag nagbigay tayo ng meaning sa love, yung totoong ng meaning o yung totoong essence ng love nagiging meaningless, no? 'Di ba yung paradox? Binigyan mo siya ng meaning pero nawawala yung meaning ng love. Parang ang kaya lang gawin ng course is i-describe kung ano yung love, and ang best approach nga is i-describe yung opposite niya, 'di ba? Para magkaroon tayo ng reference kung ano yung love. Ayun, so sinasabi dito, it does aim, however, at removing the blocks to the awareness of love's presence. So, removing the blocks daw. So, yun yung mga i-cover dito na lessons, no? Ituturo dito yung mga limiting beliefs, yung mga thought patterns natin, yung mga programming na natutunan natin dito sa mundo. Ito na nga yung sinasabi natin na binibigyan natin ng meaning, ng description, no? Kaya, yun, nalilimit yung love. Parang marami tayong ideas about love pero hindi natin naintindihan. So, ang aim ng Course in Miracles is to remove the blocks, no? I-clear out natin yung mga beliefs na yon, yung mga preconceived notions, kung ano man yung ideas na natutunan natin, aalisin natin lahat yon. No, yung A Course in Miracles is not a learning process. It's more of unlearning. Kung ano yung natutunan natin, i-clear natin lahat siya. So, kailangan buksan natin yung isipan natin, yung puso natin, pati mata, lahat, no? Para ma-clear out natin kung ano man yung mga nagbablock na yon sa awareness of love's presence, no? Kasi yung awareness kasi natin is limitless. Again, pag nilalagyan natin siya ng ideas, ng mga thoughts natin, yung mga beliefs, no, nagiging limited yung awareness natin. Nalilimit doon sa mga words na yon, sa mga beliefs na yon.
And madalas, hindi yun yung essence ng love na gusto nating ma-experience or malaman, no? So, which is your natural inheritance? Ito nga yung sinasabi natin na love is our natural state of being. Okay? So, the opposite of love is fear, but what is all-encompassing can have no opposite. So, ayun nga, para mas makilala natin yung love, mas maintindihan natin, i-describe natin or pag-uusapan natin yung opposite niya, yung fear. Although in reality, with the big R, wala naman talagang opposite ang love. Kasi love is everything. Okay? So, dito lang sa mundong ginagalawa natin, dito sa ating physical plane, 3D plane, no? Dito nagkakaroon ng parang illusion na merong opposite ang love, which is fear. Pero in reality nga, love has no opposite. Okay? So, this course can therefore be summed up very simply in this way. So, dalawang statement, no? Ito daw yung parang summary ng buong course. Kumbaga, ito yung pinaka-main principle ng mga dinidiscuss na teachings dito sa A Course in Miracles. So, yung dalawang principle na yon is number 1, nothing real can be threatened. And number 2, nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. Ayan. So, yung A Course in Miracles kasi, nakalagay dito, foundation for inner peace. No? So, ang sabi ng A Course in Miracles, ito lang daw yung kailangan principle na panghawakan natin. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. So, yung dalawang principle na to, maganda siyang maging mantra. No? Ako, after ilang years, no, parang lagi ko nare-remind sa sarili ko, nothing real can be threatened. Pero nung una ko tong nabasa, okay, nothing real can be threatened, nothing unreal exists, herein lies the peace of God. No? Hindi naman ibig sabihin, okay, alam na natin yung principle, nagkaroon ba tayo ng peace of mind? Hindi naman gano'n na pag nabasa natin yung A Course in Miracles o natapos na natin tong buong book na to, tong makapal na book na to, okay, sige, I'm at peace na or I'm happy, no? Sana ganun no? Na pag nabasa natin yung book, masosolve lahat ng problema natin. Yung Course in Miracles, hindi siya ganun nag-work. Tulad nga nung na-share ko, ako personally, after ilang years pa bago ko na-absorb yung mga teachings, no? So ang ginagawa lang ng A Course in Miracles is binibigyan tayo ng new perspective. No, ayun nga, nire-remove yung blocks to the awareness of love. And then later on, siguro through personal experience, pag mas mature pa tayo, pag mas marami tayong na-experience and nag-grow tayo in wisdom, doon natin siya marirealize yung tinuturo ng A Course in Miracles. So, my advice is, ito applicable to sa lahat ng mga lessons na mapagdadaanan natin. Hindi mo kailangang intindihin agad. Hindi ito something na minimemorize na okay, ano nga ba yung nasa chapter 5, yung text 123 or lesson 6, ganyan, hindi ganun to nag-work, no? Katulad nga nung nabanggit natin, yung mga words, sila yung naglilimit pa nung gusto nating malaman. Pointers lang itong mga to, okay? So, hindi mo kailangan agad yun alamin. Although, as we go along, babalikan natin tong dalawang principle na to. And then, unti-unti, hopefully, ma-realize natin kung ano yung tinutukoy, no? So, nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Siguro mag-share na lang ako ng personal experience ko, no? Itong ginagawa kong pag-share, no, ng A Course in Miracles. Yung sabi ko nga, magkaiba sila ng perspective sa Bible. And sa akin, for me, yung lesson doon is
yung nothing real can be threatened. So marami dito sa mga lessons na tinuturo ng A Course in Miracles ay hindi aligned sa mga na ituro sa atin ng Bible or ng religion. And dito ko nalalaman for myself kung totoong nalaman ko ba yung gustong ituro ng A Course in Miracles. Kasi kung nothing real can be threatened, which is love, love is the only real essence, no? Other than that, everything else is just an idea. Parang yung fear, no? And then, nothing unreal exists. So, kung totoong love cannot be threatened, kung yun yung natural state of being natin, kung ito yung truth na dinidescribe ng A Course in Miracles, and merong mga illusions, kung totoo yung mga lessons na tinuturo sa atin ng A Course in Miracles and yung mga isi-share ko sa iyo, ako, personally, wala dapat akong ikatakot sa pag-share ng mga lessons kasi, or dun ko rin malalaman, no, kung totoo ba talaga yung mga lessons. Kasi nothing real can be threatened. Kung merong truth and illusions, kung meron man dun mako-question or made-dissolve, no, yun ay mga illusions. Diba? Ang maiiwan lang lagi is yung truth. No? And nothing unreal exists. No, kumbaga, pag sa kwarto, halimbawa pumasok tayo sa madilim na kwarto, and marami tayong nai-imagine na mga bagay na nandoon sa kwarto na yon na madilim. Halimbawa, ito, papatayin ko yung ilaw dito sa kwarto ko. And hindi natin alam, hindi natin nakikita kung ano yung totoong nandoon sa kwarto. Nanghuhula lang tayo kung ano yung nandoon. Sabihin natin, merong kama, may table, diba? Pero nung binuksan natin yung ilaw, doon natin makikita na, oy, wala palang kama, meron lang table. Kumbaga, lahat ng illusion, lahat ng hindi totoo, pag pinut natin sa awareness, yung light, no, yung liwanag, no, pag inilawan natin yung kwarto or yung truth and illusion, ang matitira lang is yung totoo, yung real or yung true. Diba? So, ganun din dito sa A Course in Miracles. No? Parang, siguro ikaw, from your perspective, no, kung ano man yung mga beliefs or yung mga natutunan mo, ito yung magandang time to reflect. No? Gamitin natin yung matututunan natin sa A Course in Miracles. Kasi kung nothing real can be threatened and nothing unreal exists, diba? Kung merong part of you na nafe-feel na nati-threatened at sinasabi ng A Course in Miracles na nothing real can be threatened, it means na merong something na hindi ikaw. No, it's just an illusion or your false self. Hindi siya part ng totoong ikaw. Yung sabi nga is natural inheritance mo is love. No, love is our natural state of being. So anything other than love is magde-dissolve siya. No? And doon natin may experience yung peace of God, yung peace that surpasses all understanding, the peace that surpasses all definitions, the peace that goes beyond all words, no? Yun yung talagang state lang na na-experience mo na hindi mo kailangan na ng mga words to describe it kasi ikaw lang yung maka-experience nun. And yun din yung gusto ko ma-experience natin, no? Yung mga sinishare ko dito ay mga principles lang. And kung hindi siya nagre-resonate sa'yo, no? Just leave it aside. Pero yun yung goal natin dito, yun yung objective natin dito is ma-dissolve lahat ng lies, ng mga illusions, no, hanggang sa ang matira na lang is yung truth, yung love, and peace of God. So, ayun yung introduction, and later on sa mga susunod na videos, mas e-explore pa natin itong mga principles na to.
So I'll see you in the next video. Thank you for watching.